dahil lamang sa isang pirasong karne ng baboy. Araw-araw, itinutulak ng ina ng batang lalaki siya sa ilalim ng kama. Bagaman alam ng batang lalaki kung ano ang ginagawa ng kanyang ina. Ngunit upang mabusog ang tiyan, kailangan niyang tiisin. Habang tinitingnan ang likod ng lalaking umalis, puno ng galit ang mga mata ng batang lalaki. Sa totoo lang, nasa 20 ilang taon na siya ngayon. Dahil sa kakaibang sakit, tumigil ang paglaki ng kanyang katawan. Mukha siyang 6 o 7 anyos sa hitsura. Iniisip ng ama na siya ay isang halimaw, kaya pinaalis sila ng ina. At nagasawa muli at nagkaroon ng anak para sa masayang buhay. Ang ina ay kailangang mabuhay ng mahirap kasama ang batang lalaki. Ngunit sa huli, dahil sa labis na pagod, iniwan na ang mundo. Pagkamatay ng ina, naging ulila na ang batang lalaki. Swerte at agad siyang inampon ng isang pamilya dahil sa kanyang kakit-akit na anyo. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ng mga ampon na hindi siya lumalaki ng normal. Pagkatapos ay walang habag na iniwan siya. Sa paglipas ng panahon, ang batang lalaki ay nagkaroon ng isang bagong pananaw. Tuwing may mag-aampon sa kanya, siya ay palihim na nagbebenta ng tunay na anak ng kanyang ampon na magulang sa mga human trafficker. Hindi lang siya kumikita ng kaunting pera. Wala nang ibang nag-aagawan sa kanyang atensyon. Sa ganitong paraan, lumipas ang mahigit 20 taon. Sa kanyang higit 40 taong gulang, sinira niya ang maraming pamilya. Nang araw na yon, nakilala niya ang bagong mag-aampon. Hindi niya inakalang ang kanyang kapatid ay magkaiba ang ina. Ang kanyang kapatid ay hindi talaga alam na mayroon siyang isang kuya. Habang tinitingnan ang magandang at maamo niyang manugang, ang puso ng batang lalaki ay napuno ng kasiyahan. Mula noon, araw-araw sa gabi siya ay pumapasok sa yakap ng kanyang ampon na ina para matulog. Ang babae ay talagang walang kaalam-alam. Ang iniisip niyang anak ay mas matanda pa sa kanya ng mahigit na 20 taon. At hindi lang basta pagsasamantala sa manugang ng kapatid ang iniisip ng batang lalaki. Noon, dahil sa iniwan sila ng kanilang ama, ito ang nagdulot sa pagkakasakit ng ina at pagpanaw nito. Ibinuhos niya ang lahat ng galit sa kanyang ama kay kapatid na si Awei. Nagpasya siyang maghiganti sa kanyang half-brother na si Wei. Si Awei ay isang pulis. Ngunit kamakailan ay nakaranas ng problema. Nang araw na yon, si Wei ay biglang binugbog habang nasa misyon. Mas malala pa ang nangyari sa kasamahan niya. Maraming butas ang ginawa sa kanyang katawan gamit ang electric drill. Nakahiga sa ICU na hindi tiyak ang kalagayan. Sa oras na ito, kahit na nagising si Awei, ngunit kakaiba ang pagkawala ng alaala sa pangyayari ng araw na yon. Habang tinitingnan ang kanyang kasamahan na nasa huling hininga, hindi niya maalala ang nangyari noong araw na yon. Ngunit nagsimula ng magduda ang mga tao sa istasyon ng pulisya. Sabi ng ulat bago nahulog si Tai sa atrium. Siya ay nahihirapan, pero may hibla ng damit niya sa ilalim ng mga kuko niya, at ang sayo sa kanyang mga daliri. 2 inosenteng mamamayan ang namatay sa loob ng isang buwan. Isang mahirap na kaso ito. Nagsagawa na kami ng investigasyon sa serye ng pagpatay na ito ng isang buwan. Sa katunayan, may nangyaring 2 kaso ng pagpatay bago ito. Parehong ang mga biktima ay pinirahan ng electric drill sa katawan hanggang mamatay sa pagdugo. Nakakapagtaka na ang mga kaso ay nangyari lahat malapit sa bahay ni Awei. Pagkatapos ay inayos ni Awei ang oras ng pangyayari sa 3 kaso. Subalit na pagtanto niya na ito ay panahon ng kanyang bakasyon. Nakakapagtaka na hindi niya maalala ang mga pangyayari sa 3 araw na yon. Kaya't kinailangan ni Awei tanungin ang kanyang asawa. Ngunit ang asawa ay nasa trabaho noong mga araw na yon. Kaya't pinakiusapan ni Awei ang kanyang anak na palaging nasa bahay. Sabi ni Zaizai kay Dad, "Ano ang ginawa ni tatay sa bahay? Bago ako na ospital, ano ang ginawa ni tatay sa bahay? Bago ako na ospital. Pagkain ng cake na ginawa ni Sonny para sa'yo. Mayroon pa ba? Hindi maalala ni Sonny. Bakit hindi mo maalala? Hindi ka naman ako, hindi ka nawalan ng memory. Dapat mong maalala. Hindi talaga maalala ni Sonny. Sige, mag-isip ka. Hindi maalala ni Sonny. Nanay." Ang galing ng pagarte ng batang lalaki. Kailangan na lang magpahinga si Awei upang patunayan ang kanyang kalinisan. Kasama niya ang kanyang kasamahan na si Agi sa pagsisiyasat sa lugar. Natagpuan nila ang bangkay ng isang unggoy sa isang madilim na sulok. Ang buong katawan ng unggoy ay puno ng butas mula sa electric drill. At may dugo ang electric drill sa tabi nito. Ang pumatay ay dumaan dito. Mukhang itong electric drill ang ginamit sa krimen. Ngunit sa tanging electric drill, hindi talaga magpapatuloy ang investigasyon. Pagkatapos umuwi, si Awei ay nag-iisa na nakaupo sa hardin na nakatunganga. Sa sandaling yon, dumating ang kanyang anak sa kanyang tabi. Ibinalik sa kanya ng kanyang anak ang cake na kanyang ginawa. Kakakain pa lang ni Awei ng isang subo. Nakita niya agad na puno ng butas ng drill ang laruan ng kanyang anak. "Sino ang sumira sa iyong laruan? Ikaw ang sumira ng aking clown sa silidimbakan. Walang katotohanan. Wala akong ginawa." Totoo iyon. Biglang naalala ni Awei na may electric drill sa bahay. Pareho ito sa nahanap sa lugar ng krimen. Kaya't pumunta siya sa bodega upang maghanap. Nang buksan ang kahon ng kagamitan, napagtanto na nawawala ang electric drill. Pagkatapos ay napansin ang 2 butas sa door frame. May 2 talsik ng dugo mula sa butas. At sa pinto sa gilid, mayroong bakas ng dugo na kamay. Nakakatakot na ang bakas ng dugo ay eksaktong katulad ng kanyang kamay. Si Awei ay sobrang takot hanggang sa umagos ang malamig na pawis.
Naghinala siya na mayroon siyang schizophrenia. Maaari bang ang kanyang ibang personality ang may kinalaman sa sunod-sunod na pagpatay? Agad siyang kumuha ng 2 pako upang tapyasin ang butas. Pagkatapos ay pinturahan niya ang door frame. Tinakpan niya ang bakas ng dugo sa kamay. Gayunpaman, kinabukasan, ang bakas ng dugo sa kamay ay muli na namang lumitaw. Ngunit ang 2 pako sa door frame ay biglang nawala. Sa kabilang dako, isang babaeng palaboy na puno ng butas sa buong katawan. Pati na ang kanyang mga mata ay pinako ng 2 pako ng mabrutal. Sumubok siyang umakyat sa gilid ng kalsada upang humingi ng tulong. Ngunit siya ay diretsong nabangga ng mabilis na sasakyan. Agad na tinanggap ni Awei ang tawag at dumating sa lugar ng insidente. Nang makita niya ang 2 pako sa mata ng biktima, biglang naramdaman niya ang kanyang anit na nagkukuryente. Ito ang 2 pako na nawawala sa durukan ng pinto. Ito ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan sa kanyang sariling kaisipan. Nagsimula siyang humingi ng tulong sa doktor. Matapos ang masusing pagsusuri, ang kanyang katawan ay normal ang lahat. Ngunit natuklasan sa kanyang dugo ang malaking halaga ng sangkap ng hallucinogen. Ito ang sanhi ng kanyang pansamantalang amnesia. Sa wakas, naintindihan ni Awei na siya ay pinadalaan ng gamot. Sino nga ba ang nagkasala sa kanya? Sa pagsusuri sa bangkay, natuklasan ng mediko ang bagong ebidensya. Mukhang mayroong pattern sa likod ng biktima na naitulak. Ang disenyo na ito ay eksaktong katulad ng rabbit na ginuhit ng namayapang anak na babae ni Awei. Ang kakaibang koneksyon na ito ay nagdulot ng labis na pagtataka kay Awei. Kinabukasan, pumunta si kaibigan na si Agi sa bahay ni Awei upang bisitahin. Ang kapatid na si Xiaomi ay kasalukuyang naglilinis ng kwarto. Kinuha ni Awei ang isang larawan. Ito ay larawan niya kasama ang kanyang mga kaklase noong bata pa siya. Pagkatapos ay siya ay nagulat ng matuklasan na ang kanyang kaklase sa larawan ay ang biktima sa pinakabagong krimen. Habang hindi nakatingin si kasamang Gi, pinaikot niya ng palihim ang litrato. Ngunit agad na kinuha ni Haldar ang larawang may rabbit design. Totoo nga, ito ay nakapukaw ng pansin ni Gi. Zai, sabihin mo kay Uncle Gi, bakit mo nilikha ang larawang ito? May nakita ka ba? Ano ang nakita ni Bolly? Bakit mo nilikha ito? Sabihin mo agad sa akin. Hindi ako nag-drawing ng picture. Iginuhit ito ni Daddy. Agad na naniwala si Agi na si Awei ay isang serial murderer. Pagkatapos, natagpuan ni Gi ang isang larawan sa alaala ng isang namatay. Biglang natuklasan ang batang Awei. Natagpuan niya si Awei. Tinanong kung bakit niya pinatay ang kanyang kaklase. Si Awei ay walang maisagot. Pinakiusapan si Gi na ibigay ang litrato at pangako na siya ay mag-iimbestiga sa loob ng 3 araw. Ngunit si Gi ay matagal nang nawalan ng tiwala sa kanya. Si Awei ay nais magnakaw ng litrato. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, itinulak niya si Agi pababa sa bangin. Buti na lang at hindi itinapon si Agi sa kamatayan. Gayunpaman, ang susunod niyang sinabi ay nagdulot ng kanyang kamatayan. Ikaw pati ako ay gustong patayin. Nakita niya si Agi na gustong magsumbong. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Awei ay biglang pumatay kay Agi sa pamamagitan ng pagdaganan. Pagbalik sa bahay, si Awei ay nagobserba sa litratong iyon. Agad niyang natuklasan ang mga tala. Sa sulok ng litrato ay may isang batang lalaki pa. Biglang naalala ni Awei. Noong panahong iyon, tumakbo ang batang lalaki sa paaralan upang hanapin siya. Sinabi na siya ay kanyang kapatid na lalaki sa ibang ina. Ngunit hindi lamang ito pinaniwalaan ni Awei. Kasama ang kanyang mga kaibigan, sinaktan nila ang batang lalaki. Pagkatapos ay nagpakuha sila ng larawan kasama ang ilan. Pati ang batang lalaki ay kasama sa larawan. Nang makita ni Awei ng mabuti ang hitsura ng batang lalaki sa litrato, biglang naramdaman ang lamig sa likod. Dahil siya ay kamukha ng kanyang ampon na anak. Sasabihin ko sayo, hindi dapat kitang tawaging tatay. Dapat kitang tawaging kapatid, aking tunay na kapatid. Hindi posible, ikaw ay multo. Paano naging pareho ang hitsura mo ngayon sa 30 taon na ang nakalipas? Hindi posible, ikaw ay multo. Tubig. Ang matanda ay nagbabalak palang maghilamos bago matulog. Bigla na lang siyang nakakita ng isang babae multo na sumakay sa lig ng isang tao sa kalsada. Ang lig ko ay sobrang masakit. Agad nakilala ng lola. Ang babae multo ay si Xiaomi na kamakailan lang iniwan at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtali sa sarili. Upang hanapin ang lalaking nagiwan sa kanya. Madalas sumasakay ang babae multo sa mga sasakyan ng mga residente sa paligid. Sa kabilang dulo, ang lalaking nagiwan ay natutulog pa rin ng mahimbing. Biglang may bumuhos na tubig sa mukha ko. Di umano'y walang malay na hinawakan ang kanyang mukha. Hindi niya alam na ang kanyang dating kasintahan ay nasa ibabaw niya. At ang iniisip niyang tubig ay pawang dugo. Sa wakas, napansin niya ang hindi magandang pangyayari. Sa oras na yon, biglang may narinig na tunog. Ibinigay ng multo ang bata sa kanya. Sa sandaling yon, ang kasalukuyang kasintahan ay naging multo na rin. Natakot ang lalaking walang kwentang ito at bumagsak mula sa kama. Natatakot ang lalaking walang kwentang ito sa multo. Si Awi, ang lickdog, ay nangarap na makita ang kaluluwa ng Diyosa. Nakahanap siya ng lokal na manggagamot. Nagtanong kung paano makikita ang kaluluwa ni Xiaomi. Kaya't sa tulong ng manggagamot at kanyang anak, nakapasok si Awi sa ibang dimensyon. Maya-maya ay narinig niya ang tinatawag siya ng isang tao. Biglang nagbago ang eksena. Nakita ni Awi ang kaluluwa ni Xiaomi na lumitaw sa bubong malapit sa kanya. Sumampa siya sa hagdanan patungo sa bubong. Tahimik na ibinahagi ang kanyang pagmamahal.
Nagsisisi siya na hindi agad nagpahayag ng pag-ibig kay Xiaomi. Ito ang naging sanhi kung bakit nasaktan si Xiaomi ng lalaking walang kwentang. Si Xiaomi ay may gustong sabihin. Ngunit tapos na ang oras ng pakikipag-ugnayan sa kaluluwa. Nakita ko siya. Nakita ko na ang Diyosa. Sa wakas, nakita ko na ang Diyosa. Parang bata si Awei. Para magkita ulit tayo sa susunod. Awei ay araw-araw sumusunod kay Akyang sa pag-aaral kung paano maging isang mahusay na tagapagdala ng sining at pelikula. Nang araw na yon, sila ay tumanggap ng espesyal na misyon. Ang namatay ay isang dayuhan. Dahil hindi nila naunawaan ang lokal na kultura. Ang asawa ng dayuhan ay naghanap ng isang mataas na monghe upang magdaraos ng libing at seremonya. Ngunit wala sa kanila ang nakapagbiyahe sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi nila alam kung paano iritwal ang isang dayuhan. Kaya't ang monghe ay kumuha ng tablet upang tanungin si Xiaomi tungkol dito. Ngunit si Xiaomi ay hindi rin alam kung ano ang dapat gawin. Sa isang iglap, walang alam ang ilan kung ano ang tamang gawin. Ano ang gagawin mo kapag namatay ang tatay mo? Gago, buhay pa ang tatay ko. Siya ang nagtanong. Ikaw ba? Oo, ako ang nagtanong. Guru, ako'y nagkamali. Hindi mo ba alam na ang pagtadyak sa ulo ng monghe ay isang malaking kasalanan? Paumanhin, guro. Sa huli, inilibing pa rin niya ang dayuhan ayon sa hitsura sa pelikula. Pahinante. Sa bawat seremonya ng paglilipat, natutunan din ni Awei ang maraming bagay. Kapag walang ginagawa, pumupunta siya sa ibang mundo upang hanapin si Xiaomi. Ngunit hindi umimik si Xiaomi. Hanggang isang gabi, si Xiaomi ang lumapit kay Awei. Sinabihan siya na siya ay malapit ng manganak. Hindi maintindihan ni Awei ng lubusan. Gusto niyang hintayin si Xiaomi. At pagkatapos ay agad na hinanap ang sasakyan upang masagasaan. Sa ganitong paraan, magkasama silang dalawa magpakailanman. Ngunit hindi talaga naapektuhan si Xiaomi. Sinabi niya na siya ay nananatili sa paligid ng baryo dahil ayaw niyang iwanan ang lalaking hindi maganda ang ugali. Wala siyang kinalaman kay Awei. Hindi naniniwala si Awei. Iniisip niya na si Xiaomi ay ayaw lang masaktan ang sarili. Kaya't sinasadyang ganoon ang sinasabi. Hindi masabi sa kanya ng malinaw ni Xiaomi dyan. Kaya't nagdesisyon siyang lumisan ng may determinasyon. Sa oras na yon, biglang nagliwanag. Natapos na ang panahon ng pakikipag-ugnayan sa espiritu. Pagkagising, galit na galit si Awei. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagbigay ng marami. Hindi binibigyan siya ng pagkakataon ni Xiaomi. Kaya't nagplano siyang pumasok sa ibang mundo. Ngunit si Xiaomi ay matagal nang nag-reincarnate. Hindi na siya makakapasok sa ibang mundo. Sa huli ng kwento, si Awei ay tumitingin sa kanyang mga mahal na natutulog sa tabi. Kaya nauunawaan niya na may mga taong nagmamalasakit sa kanya sa mundong ito. Dapat niyang pahalagahan ang mga taong buhay pa. At hindi sa pagkakulong sa nakaraan na hindi niya maialis sa isip. Mayroon lang akong isang lola. Paano ko kayang iwanan ka na lang napatay na? Madaling araw. Biglang umupo ang isang babae na multo sa motorsiklo ng lalaki. Natakot ang lalaki kaya agad niyang kinuha ang cellphone. Gusto niyang tanungin si Xiao ay kung ano ang gagawin. Huwag kang magalala. Baka gusto lang ng multong babae sumakay ng libre. Sa susunod, mag-like lang ng marami sa mga video para hindi na makakita ng multo. Mukhang hindi rin mapagkakatiwalaan si Xiaoya. Kaya't napilitan ang lalaki na itigil ang motorsiklo sa kinatatayuan. Lumakad ng may tiwala palayo rito. Kamakailan lang, madalas na nakakakita ang mga tao sa nayon. Isang babae na mahilig sumakay sa mga sasakyan. Minsan nga ay sumasakay pa sa lig ng tao. Ilang araw na lang ang nakalipas. Isang babaeng buntis ng 6 na buwan na iniwan ng lalaking walang kwenta. Sa sariling tahanan, pinili niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtali sa lig. Marahil ay dahil sa galit sa puso bago mamatay. Kaya't naging multo na naglalakad-lakad sa buong nayon. Ang punong bayan at mangkukulam ay napagkasunduan na gawin ang seremonya ng paglilipat sa kaluluwa kinabukasan. Maari na akong bumangon at umalis. Biglang nagulat ang punong bayan sa nakita. Nakita niya ang multo ni Xiaomi na nakatitig sa malapit. Kaya't napilitang lumakad ng may tiwala palayo. Pagdating ng ikalawang araw, simula na ng seremonya ng paglilipat sa kaluluwa. Una, ginamit ng mangkukulam ang kutsilyo upang ilabas ang sanggol. Pagkatapos, pinapagpag ng mga kamag-anak ang mga itlog sa iba't ibang direksyon. Ayon sa lokal na kaugalian, ang tanging lugar kung saan nasira ang itlog ay maaaring ilibing ang namatay. Maaari itong itapon ng ilang beses. Ngunit ang itlog ay buo at walang sira. Ang lahat ay nagtitinginan. Hindi ba natupad ang kagustuhan ng namatay kaya ayaw siyang mag-reincarnate? Mga pangyayari kaninang umaga. Lumabas sa karamihan ang isang gwapong binata. Siya ay tinatawag na Awei. Matagal nang may lihim na pagtingin kay Diyosa, Xiaomi na namatay. Ngunit kahit namatay si Xiaomi, hindi pa rin niya nahawakan ang kamay nito. Si Awei ay nagboluntaryo at kumuha ng itlog mula sa manggagamot. Pagkatapos ay itinapon palabas. Hindi inaasahan na ang itlog ay tunay na nasira. Biglang may masamang pakiramdam si Awei. Mayroon bang gustong sabihin si Xiaomi sa kanya? Ang mga nangyari kaninang umaga. Bakit hindi nasisira ang itlog ng iba? Bakit ako lang ang nasira? Dahil masyado kang nagpupumiglas. Pumiglas ng husto. Ang itlog ay tiyak na masisira.
Ang mabuting kaibigan na si Lao Zhao ay naisip na niya ang masyadong marami. Payuhan siya na agad na maligo at matulog. Ngunit si Ahwei ay patuloy na nanindigan na hanapin ang kaluluwa ni Xiaomi at tanungin ng mabuti. Gayunpaman, nakakapagtaka na maraming residente sa baryo ang nakakita na sa kaluluwa ni Xiaomi. Si Ahwei lang ang hindi pa nakakakilala sa kanya. Kaya't siya ay lumapit sa kanyang lola na may malawak na kaalaman. Humingi siya ng payo kung paano makakakita ng multo. Sinabi ng lola ng sabay-sabay ang mahigit 10 paraan. Nagpasya si Ahwei na subukan ang isa-isa. Ang unang paraan ay ilagay ang luha ng itim na aso sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit ni Ahwei ang itim na aso ng ilang oras. Ngunit hindi pa rin umiiyak ang itim na aso. Kaya't sinubukan niya ang pangalawang paraan. Ito ay ang pagsuot ng damit ng yumaw. Pagkatapos ay isara ang mga mata at bilangin ang 3 numero. May sakit ka ba? Anong ginagawa mo dito na maingay? Ayaw kitang makita. Hello? Bakit? Parang isang pasyente ng mental ang tatay ni Xiaomi sa pagpapalayas kay Ahwei. Walang daan si Ahwei sa paghahanap ng multo. Sa kabilang banda, ang kaluluwa ni Xiaomi ay nagsimulang maghiganti sa isang lalaking walang kwentang tao.